Ibinenta ng asawa ko ang aming tahanan para sa kanyang kabit, habang ako ay nagpapakapagod sa pag-aalaga sa kanyang may sakit na ina. Akala niya ay pulubi akong mawawalan ng masisilungan, ngunit hindi niya alam, bago pa siya nagtaksil, ang lupang kinatatayuan niya ay matagal ko nang naiselyo sa aking pangalan. Maghanda ka, Danilo. Ang bawat sentimo ng panloloko mo ay babayaran mo ng iyong kalayaan. Sino ngayon ang tunay na palaboy? Huwag kang mag-alala, Celine. Pipirma yon. Saan naman pupunta si Clarissa? Wala siyang pera, wala siyang pamilya. Para lang siyang lumang silya rito sa bahay. Nariyan, pero hindi na napapansin. Ang daling bulahin niyan. Isang lambing ko lang, ibibigay na niyan pati kaluluwa niya. Napatigil ang aking hininga sa labas ng bahagyang nakabukas na pinto ng aming silid. Ang boses na yon, ang malambing na tonong dati, ay sa akin lang inilalaan, ay tila isang matalim na balisong na dahan-dahang humihiwa sa aking pandinig. Si Danilo yon, ang asawa kong 12 taon kong pinagsilbihan ng higit pa sa aking sarili. Sa kabilang linya, isang malanding hagik-gik ang sumagot, isang tunog na nagpapatunay na ang bawat sakripisyo ko ay ginagawa na nilang katatawanan. Nakatayo ako sa madilim na pasilyo, suot ang aking kupas na duster na may bahid pa ng mantika mula sa kusina. Hawak ko ang kanyang paboritong asul na polo, ang polong halos isang oras kong maingat na nireremedyohan ang maluwag na butones para maging kagalang-galang siya sa kanyang sinasabing mahalagang meeting. Ang bawat tahi ko ay puno ng pagmamahal, bawat hilahil ng sinulid ay simbolo ng aking pag-asang kahit hirap kami, basta't magkasama ay sapat na. Ngunit ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay tila lason na unti-unting pumapatay sa bawat selula ng aking pagkatao. Dahan-dahang nanginginig ang aking mga daliri. Ang karayom na nakatusok pa sa tela ay biglang bumaon sa aking hintuturo. Ramdam ko ang mainit na daloy ng dugo, ngunit mas matindi ang hapdi na nagmumula sa aking dibdib. Wala akong naramdamang sakit sa balat. Ang tanging naririnig ko na lang ay ang malakas na pintig ng aking puso na tila isang tambol na nagbababadya ng kamatayan ng aking mga pangarap. Ang polong aking pinagpuyatan ay dahan-dahang nalaglag sa sahig, walang tunog, gaya ng unti-unting pagguho ng aking mundo sa gitna ng katahimikan. Tumingin ako sa paligid ng aming munting tahanan. Ang bawat kanto nito ay may bakas ng aking pawis. Ang mga dingding na ito ang nakasaksi kung paano ako nagtiis sa gutom para lang may maipambayad sa utang ni Danilo. Ang sahig na ito ang dumanas ng aking mga tuhod sa tuwing nililinis ko ang kalat ng kanyang mga kabiguan. At ngayon, ang lahat ng ito, ang aking kanlungan, ang aking tanging ari-arian sa mundong ito, ay ibebenta niya para lang sa isang babaeng hindi man lang alam kung paano maglaban ng sariling damit. Ganito na lang ba? Ang lahat ba ng aking pagpapakasakit ay magtatapos lang sa pagiging isang lumang silya na pwedeng itapon sa oras na makahanap siya ng mas malambot at mas bagong mauupuan? Ang bawat patak ng aking luha ay hindi ina nag-abalang lumabas. Tila natuyo na ang mga ito sa tindi ng puot na nagsisimulang mag-alab sa aking kalooban. Nabalik lamang ang aking diwa nang marinig ko ang papalapit na mga hakbang ni Danilo patungo sa pinto. Mabilis kong pinahid ang maliit na patak ng dugo sa aking daliri at pinulot ang polo mula sa sahig. Sa isang iglap, ibinalik ko ang maskara ng isang masunuring asawa. Ngunit sa loob-loob ko, ang Clarissa na kilala niya ay patay na. Nang bumukas ang pinto at lumitaw ang kanyang nakangiting mukha, ang mukhang puno ng pagkukunwari, ay tila isang malaking insulto ang dapon ng hangin sa aking balat. "Oh, Clarissa, nariyan ka pala. Tapos na ba ang polo ko? Kailangan ko na yan. May mahalaga akong pipirmahang kontrata bukas para sa future nating pamilya." Wika niya
habang ang kanyang mga mata ay hindi man lang makatingin ng diretso sa akin. Isang mapait ng ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Isang ngiting hindi niya mabasa. Inabot ko ang polo at naramdaman ko ang lamig ng kanyang balat. Ang balat na hindi nakarapat-dapat sa aking pag-aalaga. Sa dinami-dami ng bagyo na sinuong ko para sa kanya, bakit ako pa ang tila itatapon sa gitna ng dagat ng walang salbabida? Akala mo ba ay ganito lang kadali ang lahat, Danilo? Akala mo ba ay mananatili akong bulag at bingi habang unti-unti mong ninanakaw ang natitira kong dangal? Huwag kang umiyak, Clarissa. Hindi mo kasalanan na naging halimaw ang sarili kong anak. Ang boses ni Nanay Elena ay halos pabulong na lamang, tila isang tuyong dahon na hinahangin sa loob ng maliit at madilim na kwarto. Amoy ng haplas at lumang gamot ang bumabalot sa paligid, isang amoy na naging bahagi na ng aking pang-araw-araw na buhay sa loob ng maraming taon. Habang dahan-dahan kong pinupunasan ang kanyang nangangatal na mga kamay, naramdaman ko ang higpit ng kanyang kapit. Isang kapit na puno ng pagsisisi at pagmamahal na hindi kayang ibigay ni Danilo. Tumingin ako sa lalagyan ng kanyang mga maintenance na gamot sa ibabaw ng munting lamesa. Halos wala na itong laman. Alam ko kung bakit. 3 linggo na ang nakalilipas nang hiningan ko si Danilo ng pambili. Ngunit ang tanging isinagot niya ay wala pa siyang komisyon sa trabaho. Ngayong alam ko na ang katotohanan, ang bawat butil ng gamot na hindi niya binili ay tila naging laso na nagpapatunay sa kanyang kawalang puso. Ninanakawan niya ang sarili niyang ina para lang may maipang shopping ang kanyang silin. Nanay, huwag po kayong mag-alala. Gagawan ko po ng paraan ang gamot ninyo. Wika ko sa isang gumaralgal na boses habang pilit kong itinatago ang pait sa aking lalamunan. Ngunit umiling ang matanda. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa akin ng may malalim na kahulugan. May kinuha si Danilo sa akin, Clarissa. Akala niya ay hindi ko napansin nung hinalughog niya ang aking mga gamit habang ako ay tulog. Hirap na pahayag ni Nanay Elena. Naghahanap siya ng katibayan ng pagmamay-ari sa lupang ito. Gusto niyang burahin ang alaala ng kanyang ama para sa pansariling luho. Napatigil ako sa paghimas sa kanyang braso. Ang aking puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis, tila isang ibong nagpupumiglas sa loob ng hawla. Ano pong ibig ninyong sabihin, Nanay? Itinuro ng kanyang nanginginig na daliri ang ilalim ng kanyang lumang papag doon sa pinakamadilim na bahagi na hindi madaling maabot. Sa loob ng kinalawang na lata ng biskwit, doon ko itinago ang tunay na kayamanan na hindi niya matatagpuan. Noong 1 taon, nang marinig ko siyang kausap ang babaeng iyon sa telepono, alam ko nang darating ang araw na ito. Hindi ako pwedeng mamatay na iniiwan kang walang masisilungan. Dahan-dahan akong lumuhod sa sahig, hindi alintana ang alikabok na dumidikit sa aking balat. Inabot ko ang dulo ng papag hanggang sa maramdaman ng aking mga daliri ang malamig at magaspang na ibabaw ng isang lata. Maingat ko itong hinila palabas. Ang bawat kalansing ng lata sa semento ay tila isang babala sa katahimikan ng gabi. Nang mabuksan ko ang takip, hindi ginto o alahas ang bumungad sa akin. Sa halip, isang makapal na envelope na nakabalot sa plastik ang naroon. Sa loob nito ay mga papel na may mga selyo ng gobyerno at pirma ng isang abogado. Binasa ko ang bawat salita ng paulit-ulit habang ang aking paningin ay lumalabo dahil sa nagbabadyang mga luha. Ito ay isang deed of absolute sale at isang transfer certificate of title. Ngunit ang pangalang nakasulat bilang bagong may-ari ay hindi si Danilo, hindi rin si Nanay Elena. Sa gitna ng malalaking letra, malinaw na nakasulat ang aking pangalan, Clarissa Monteverde. 1 taon na ang nakalilipas nang iproseso natin yan sa tulong ng iyong kaibigang abogado, hindi ba? Mahinang dagdag ni Nanay Elena habang pilit nang ngumingiti. Sinabi ko sa iyo noon na pirmahan mo ang mga papeles
para sa insurance ko, ngunit ang totoo, inililipat ko na sa'yo ang lahat. Dahil ikaw ang tunay na anak ko, Clarissa. Ikaw ang nagpatulo ng pawis sa lupang ito, hindi ang lalaking nasa labas. Niyakap ko ang envelope sa aking dibdib. Tila ba ito ang tanging bagay na magliligtas sa akin mula sa pagkalunod? Ang bahay na ito, ang kaisa-isang bagay na balak ipamigay ni Danilo sa kanyang kabit ay hindi na pala sa kanya. Siya ay isang estranghero na nagpapanggap na hari sa isang kahariang matagal nang naisara ang pinto para sa kanya. Ngunit sa kabila ng panalong ito, isang panibagong takot ang gumapang sa aking sistema. Paano kung malaman ni Danilo? Paano kung magwala siya kapag na-realize niyang ang lumang silya na balak niyang itapon ay ang mismong pundasyon ng bahay na kinatatayuan niya? Narinig ko ang malakas na pagbukas ng pinto sa labas at ang boses ni Danilo na tumatawag sa akin. Clarissa, nasaan ka na? May bisita tayong darating. Maghanda ka ng merienda. Mabilis kong ibinalik ang envelope sa lata at itinago ito sa loob ng aking duster. Tumingin ako kay Nanay Elena na ngayon ay nakapikit na ang mga mata, tila nagpapanggap na tulog upang protektahan ako. Ang aking kamay ay mahigpit na nakakuyom. Ang laban ay nagsisimula pa lamang at sa pagkakataong ito, hindi ako ang matatalo. Ano ang gagawin mo, Danilo, kapag nalaman mong ang lupang ibinenta mo sa iba ay hindi mo kailanman naging pag-aari? Itinago ko ng maigi ang envelope sa pinakailalim ng aking mga lumang damit bago ako lumabas ng silid. Ang aking mga hakbang ay mabigat, ngunit ang aking isipan ay tila isang matalas na patalim na nag-aabang sa dilim. Pagdating ko sa aming maliit na sala, isang kakaiba at matapang na amoy ng mamahaling pabango ang sumalubong sa akin. Pilit nitong tinatabunan ang simpleng amoy ng piniritong isda at bawang na kumakapit sa aking kupas na duster. Isang amoy na sumisimbolo sa aking araw-araw na pagpapakahirap mapakain lamang ang aking pamilya. Nakaupo sa aming lumang sofa si Danilo. Sa kanyang kaharap na silya ay isang formal at may edad ng lalaki na nakasuot ng makapal na suit, mukhang isang mayamang negosyante. Ngunit ang kumuha ng aking buong atensyon ay ang babaeng nakatayo sa likuran ni Danilo. Nakasuot siya ng isang hapit na bestida na halos maglantad ng kanyang kaluluwa, may hawak na mamahaling bag at may mapanuyang ngiti sa kanyang mga labing kasing pula ng dugo. Siya si Celine, ang babaeng narinig ko sa telepono, ang babaeng umaangkin sa asawang matagal ko nang binili ng aking pawis at dugo. Ipinakilala siya ni Danilo bilang kanyang personal assistant sa negosyo. Ngunit ang paraan ng pagdikit ng braso nito sa balikat ng aking asawa ay nagsisigaw ng kataksilan. Clarissa, ano ba't nakatayo ka lang dyan? Bulyaw ni Danilo. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamalaki at awtoridad na tila ba isa siyang hari at ako ang kanyang alipin. Ipagtimpla mo ng juice ang mga bisita natin. At bilisan mo. Baka kung anong amoy pa ang dumikit sa kanila, galing diyan sa kusina mo. Walang salitang lumabas sa aking bibig. Tumango lamang ako at nagtungo sa kusina. Ngunit ang bawat paghakbang ko ay may kasamang pagkwenta sa lahat ng aking isinakripisyo. Ako ang nagpundar ng mga basong gagamitin nila. Ako ang nag-ipon pambili ng asukal na titimplahin ko para sa kanila. At ngayon, inuutusan niya akong pagsilbihan ang babaeng magnanakaw ng aking tahanan. Habang hinahalo ko ang malamig na inumin, tila naririnig ko ang bawat panlalait nila sa aking likuran. Pagbalik ko sa sala, maingat kong inilapag ang tray sa maliit na mesa. Inabot ko ang unang baso sa mayamang negosyante. Nang iabot ko ang ikalawang baso kay Celine, sinadya niyang itulak ng bahagya ang aking braso. Ang malamig at matamis na likido ay mabilis na tumapon at bumasa sa harapan ng aking duster, dumikit sa aking balat na tila yelong sumunog sa aking dignidad. Oh my gosh, I'm so sorry! Matinis na bulalas ni Celine,
ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa. Ang dulas kasi ng baso. Baka dahil puro mantika pa yung kamay mo, ate. Amoy tuyo pa man din. Sa halip na ipagtanggol ako, isang malakas na buntong hininga ang pinakawalan ni Danilo. Bakit ba ang lampa mo, Clarissa? Nakakaya ka kay Mr. Tuason. Sige na, linisin mo na yan at magpalit ka ng damit. Ako na ang bahalang mag-asikaso rito. Sa mga oras na yon, gusto kong isigaw sa pagmumukha nila ang katotohanan. Gusto kong sabunutan ng babaeng ito na nakatapak sa bahay na hindi naman sa kanyang lalaki. Ngunit pinigilan ko ang aking sarili. Kumuha ako ng basahan at tahimik na lumuhod upang punasan ang sahig sa kanilang harapan. Habang nakayuko ako, nakikita ko ang makintab na sapatos ng negosyante, ang mapupulang takong ni Celine at ang paa ni Danilo, mga paang handang tumapak sa aking pagkatao. Nang matapos kong punasan ng kalat, tumayo ako at kinuha ang pitsel upang muling salinan ang baso ni Celine. Sa pagkakataong ito, tumingin ako ng diretso sa kanyang mga mata. Walang luha ng kaawa-awa, walang bakas ng puot, isang malamig at pino ng ngiti lamang ang igiginawad ko sa kanya. Isang ngiting may halong lihim at awa para sa isang babaeng nag-aakalang nanalo na siya sa isang laban na matagal ko nang tinapos. Nakita ko ang biglaang pag-atras ng kanyang balikat at ang panandaliang pagkunot ng kanyang noo. Tila kinilabutan sa aking naging reaksyon. Bumalik ako sa isang sulok, tahimik na nagmamasid. Nakikinig ako sa usapan nila ni Mr. Tuason. Pinupuri ng negosyante ang tibay ng mga haligi ng bahay, ang lawak ng lupa na magandang tayuan ng isang maliit na apartment. Ngunit habang nagsasalita ang lalaking ito, isang tanong ang patuloy na bumabagabag sa aking isipan. Sino ba talaga ang Mr. Tuason na ito? Isa ba siyang inosenteng mamimili na magiging biktima rin ng panloloko ni Danilo? O isa siyang kasabwat sa maitim nilang plano para mapabilis ang pagkuha ng pera? Ang kanyang kalmadong kilos at pilit na ngiti ay nagkukubli ng isang misteryong kailangan kong tuklasin. Makakaasa po kayo, Mr. Tuason. Pagyayabang ng asawa ko. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong kabahayan, punong-puno ng kasakiman. Aayusin ko na ang huling pirma sa mga papeles. Malinis na ang bahay na ito sa loob ng 2 linggo. Sa totoo lang, sa Lunes pa lang, hahakot na ang asawa ko paalis para makapagsimula na kayo ng renobasyon. Nanlamig ang buong katawan ko sa kanyang naging pinal na deklarasyon. Itataboy niya ako sa Lunes. Lumingon ako sa gilid ng dingding kung saan nakasabit ang isang lumang kalendaryo. Ang aking paningin ay nakapako sa petsang kanyang tinukoy. Dahan-dahan kong nilapitan ang kalendaryo at hinawakan ang pahina ng kasalukuyang buwan. Sa isang mabilis ngunit tahimik na galaw, pinunit ko ang papel pababa. Iniiwan ang isang magaspang na punit na tila sugat sa dingding habang ibinubulong ko sa aking sarili na bago sumapit ang Lunes na yon, titiyakin kong sila ang mawawalan ng masisilungan. Ang magaspang na gilid ng pinunit na kalendaryo ay tila naiwan sa aking isipan hanggang sa kalaliman ng gabi. Nakahiga ako sa aming kama, pilit na inilalayo ang aking katawan sa lalaking mahimbing na natutulog sa aking tabi. Ang bawat mabigat na paghinga ni Danilo ay tila hanging nagdadala ng lason sa loob ng aming silid. Isang silid na dati ay puno ng mga simpleng pangarap, ngunit ngayon ay umaalingasaw sa amoy ng kanyang pagtataksil at kasakiman. Hindi ako makatulog. Ang aking diwa ay naglalakbay sa gitna ng isang malakas na bagyo, naghahanap ng liwanag sa kabila ng maitim na ulap na bumabalot sa aking pamilya. Dahan-dahan akong bumangon, maingat na iniiwasang lumikha ng anumang ingay ang mga lumang springs ng aming kutsyon. Lumabas ako ng kwarto at nagtungo sa maliit na silid ng aking anak na si Angel. Sa pagbukas ko ng pinto, sinalubong ako ng amoy ng kanyang baby powder
at malinis na kumot. Isang amoy na nagbibigay ng kakaibang kapayapaan na tila isang mainit na yakap mula sa langit. Malayong malayo ito sa malaimpyernong sikip at lamig ng silid na iniwan ko. Tiningnan ko ang maamo niyang mukha habang siya ay payapang natutulog. Hinaplos ko ang kanyang maninipis na buhok. Para sa kanya, kailangan kong maging matapang. Kailangan kong magtayo ng isang matibay na pader upang maprotektahan ang aming pugad na pilit wawasakin ng sarili niyang ama. Nang sumapit ang madaling araw, bago pa man tuluyang sumikat ang araw, palihim akong lumabas ng bahay bitbit ang kopya ng mga papeles na nakuha ko mula sa lata ni Nanay Elena. Binalot ko ang aking sarili sa isang manipis na shawl upang labanan ang ginaw ng hamog. Naglakad ako ng mabilis patungo sa isang maliit na karinderya sa kanto na bukas ng 24 oras. Doon ay naghihintay ang aking kaibigang si Attorney Lenny, ang abogadong lihim na tumulong sa aking biyenan noong nakaraang taon. Nang makita niya ako, mababakas sa kanyang mga mata ang labis na pag-aalala at awa. Ngunit mabilis ko itong sinalubong ng isang matigas at determinadong tingin. Hindi ko kailangan ng awa ngayon. Ang kailangan ko ay isang patalim na magagamit ko sa batas. Umupo ako sa tapat niya at inilapag ang mga nakatagong dokumento sa ibabaw ng mesa. Tahimik niyang inabot sa akin ang isang tasang mainit na kape. Sa pagdampi ng init nito sa aking mga palad na puno ng kalyo at hiwa mula sa gawaing bahay, napagtanto ko na halos isang dekada na ang lumipas simula nang bumili ako ng isang bagay para lamang sa aking sarili. Palagi kasing si Danilo, si Angel, at ang gamot ni Nanay Elena ang inuuna ko. Tahimik na binasa ni Lenny ang mga papeles bago siya tumingin sa akin nang may buong kasiguraduhan. Sinabi niyang ang titulo ay malinis, legal, at nakapangalan ng buo sa akin bilang isang donasyon na hindi sakop ng aming conjugal property. Kahit anong gawin ni Danilo, hindi niya maibebenta ang lupa nang wala ang aking pirma. At kung tatanggap siya ng malaking paunang bayad mula kay Mr., gumamit si Tuazon ng isang hindi wastong autorisasyon, isang kilos na maaring magdulot ng mabigat na pananagutan sa ilalim ng batas, kabilang ang kasong estafa na may kaakibat na seryosong parusa. Habang maingat na ipinapaliwanag ni Lenny ang mga legal na implikasyon, naramdaman kong unti-unting humuhupa ang bigat sa aking dibdib, napapalitan ng isang tahimik at matatag na pagdedesisyon. Dati, handa akong isakripisyo ang lahat para matulungan si Danilo sa kanyang mga suliranin. Ngunit ngayon, mas malinaw na sa akin ang katotohanan. Hindi ko na siya sasagipin. Hahayaan ko siyang harapin ang mga kahihinatnan ng sarili niyang mga desisyon. Kung pipirma siya, iyon ay dahil pinili niya at doon magsisimula ang pagharap niya sa resulta ng kanyang ginawa. Hahayaan ko siyang silawin ng pera. At sa oras na akalain niyang hawak na niya ang tagumpay sa piling ng kanyang kabit, doon ko ipapakita kung sino ang tunay na may-ari ng mundong inaapakan nila. Bago kami maghiwalay, may iniabot na isang manipis na brown envelope si Lenny. Ibinulong niya na ipinaimbestigahan niya ng palihim ang background ni Mr. Tuazon dahil sa aking pagdududa kagabi. May natuklasan siyang kahina-hinala sa mga transaksyon ng mayamang negosyante. Isa pala siyang dummy investor na konektado sa isang kumpanya na pagmamay-ari ng pamilya ni Celine. Hindi pala ito simpleng bentahan lang ng lupa ng isang asawang nagtaksil. Ito ay isang planado at malalim na sabwatan upang nakawin ng tuluyan ang aking pag-aari at ipasa sa pangalan ng kabit niya. Nagmamadali akong umuwi. Bit-bit ang panibagong galit na naglalagablab sa aking dibdib. Ngunit pagdating ko sa aming tarangkahan, napahinto ang aking mga paa. Nakabukas ang pinto ng aming bahay at ang mga ilaw sa sala ay nakasindi na. Sa gitna ng kwarto, nakatayo si Danilo. Nanlilisik ang kanyang mga mata habang mahigpit na nakakuyom ang isa niyang kamay, samantalang ang kabilang kamay ay may hawak na isang puting papel.
Saan ka galing, Clarissa? Malamig at nagbabanta niyang tanong. Habang dahan-dahan siyang naglalakad palapit sa akin, may iniabot siyang isang itim na bolpen. Pirmahan mo ito. Isang waiver at formalidad lang daw ito sa munisipyo para mapabilis ang pagpapalayas ko sa iyo rito sa Lunes. At huwag mo nang subukang basahin pa dahil wala ka namang maiintindihan. Tinitigan ko ang matulis na dulo ng bolpen na halos itusok na niya sa aking mukha. Tinitigan ko ang matulis na dulo ng bolpen na halos itusok na niya sa aking mukha. Sa ilalim ng malamig at puting liwanag ng aming bumbilya, nabasa ko ang malalaking letra sa itaas ng papel, Special Power of Attorney. Ito ang dokumentong magbibigay sa kanya ng buong karapatan na ibenta ang bahay at lupa nang hindi na kailangan pa ang aking presensya o pagsang-ayon bilang asawa. Inakala siguro niyang dahil hindi ako nakapagtapos ng kolehiyo at nanatili lamang sa loob ng kusina, sa loob ng mahigit isang dekada ay isa na akong mangmang na madaling linlangin. Ano ba? Tatayo ka lang ba dyan? Inip na asik ni Danilo. Ang kanyang hininga ay may halong amoy ng mamahaling alak. Isang patunay na galing siya sa pagpapakasaya kasama ang kanyang kabit habang ako ay nagpupuyat sa pag-aalaga sa kanyang ina. Pirmahan mo na yan. Huwag ka nang mag-inarte. Sabi ko naman sa'yo, para ito sa mas mabilis na pag-aayos ng papeles sa munisipyo. Kung gusto mo pang makatanggap ng kaunting tulong mula sa akin kapag umalis ka rito, sumunod ka na lang. Nanginginig ang aking mga kamay nang inabot ko ang ballpen, ngunit ang panginginig na ito ay hindi na dahil sa takot. Ito ay dahil sa matinding pagpipigil na huwag isigaw sa kanyang pagmumuka na alam ko na ang lahat. Tiningnan ko ang papel. Kung pipirmahan ko ito, ibibigay ko sa kanya ang sandatang hinihingi niya. Ngunit kung tatanggi ako ng diretsahan, baka maghinala siya at mag-iba ng plano. Kailangan kong maging matalino. Kailangan kong gamitin ang kanyang mababang pagtingin sa akin bilang aking pinakamalakas na kalasag. Dahan-dahan kong ibinaba ang ballpen sa mesa. Pilit kong pinamutla ang aking mukha at idinikit ang aking nanginginig na mga palad sa aking dibdib. Pasensya na, Danilo. Mahina at tila garalgal kong sagot. Namimitig ang mga daliri ko. Maghapong nakababad sa sabon ang mga kamay ko kahapon dahil nilabhan ko ang mga makakapal mong kumot. Baka pumangit ang pirma ko at hindi tanggapin ng munisipyo. Pwedeng mamaya na lang kapag nakapagpahinga na ang mga ugat ko? Isang matalim na tingin ang ipinukol niya sa akin. Ang kanyang mga panga ay umigting sa matinding inis. Para sa kanya, ang aking kahinaan ay isang malaking sagabal sa kanyang mabilis na pagyaman. Wala ka talagang kwenta. Sigaw niya. Ang kanyang boses ay umaaling-awngaw sa tahimik naming sala. Kahit sa simpleng pagpirma lang, pabigat ka pa rin. Wala ka na ngang naiambag sa bahay na ito. Tapos ganito pa? Ako na nga ang gagawa. Tutal sanay naman ako lang ang nagbubuhat sa pamilyang ito. Sa isang mabilis na galaw, hinablot niya ang ballpen mula sa mesa. Umupo siya sa lumang silya, padabog na binuksan ang kanyang pitaka, at inilabas ang isang lumakong ID na matagal na palang nasa kanya. Sa harap ng aking sariling mga mata, sinimulan niyang kopyahin ang aking pirma sa isang pirasong scratch paper. Pumikit ako ng mariin habang pinapanood siyang ginagawa iyon. Sa sandaling iyon, tila huminto ang oras. Nakatitig ako sa kanyang kanang kamay, ang parehong kamay na humawak sa akin sa harap ng altar. 12 taon na ang nakalilipas. Ang kamay na nagsuot ng singsing sa aking daliri na may kasamang pangakong hindi niya ako iiwan sa hirap at ginhawa. Ang kamay na yun din ang malambing na humaplos sa pisngi ng aming anak nung unang araw itong isinilang. Ngunit ngayon, ang kamay na yon ay walang awang gumuguhit ng mga huwad na linya sa papel. Buong husay na ninanakaw ang aking pangalan, ang aking karapatan, at ang aking kinabukasan. Bawat kurba ng kanyang ginagawang pirma ay tila isang matalim na balisong na direktang itinusok sa aming mga sumpaan.
Matapos ang ilang minutong pag-eensayo, inilapit niya ang formal na dokumento. Nang walang kahit anong pag-aalinlangan, idiniin niya ang bolpen sa papel at pineke ang aking pirma. Isang krimen ang ginagawa niya sa loob mismo ng aming pamamahay, isang kasalanang magdadala sa kanya sa malamig na rehas ng bilangguan at wala siyang kamalay-malay na ako ang magiging pangunahing saksi sa kanyang sariling pagbagsak. Isang mayabang at kampanteng na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi nang makita ang perpektong huwad na pirma. Tiniklop niya ang papel at isinilid ito sa loob ng kanyang mamahaling leather folder, isang regalong alam kong nagmula kay Celine. Ayan, nakangisi niyang sabi, puno ng pagmamalaki at kayabangan. Hindi ko na kailangan ang mga pasmado mong kamay. Aalis na ako. Kikitain ko sina Mr. Tuazon at Celine ngayon din para kunin ang malaking tseke bilang down payment natin. Habang wala ako, mag-impake ka na ng mga basahan mo. Siguraduhin mong malinis itong bahay pag alis ninyo. Ayaw kong mapahiya sa mga bagong may-ari. Walang lingon-likod siyang naglakad palabas ng pinto. Bitbit ang dokumentong akala niya ay kanyang tiket patungo sa paraiso. Naiwan akong mag-isa sa gitna ng sala. Lumapit ako sa mesang kanyang pinagsulatan. Hinaplos ko ang kahoy kung saan bumaon ang diin ng kanyang ballpen. Wala na akong luhang mailabas. Ang natitira na lang sa aking dibdib ay isang malamig at kalkuladong determinasyon. Tapos na ang pagiging martir ni Clarissa. Hahayaan ko siyang hawakan ng tseke ngayon. Hahayaan ko siyang ipagdiwang ang kanyang huwad na tagumpay kasama ang babaeng sumira sa aking pamilya. Ngunit isang malaking katanungan ang naglalaro sa aking isipan habang tinititigan ko ang naiwang gasgas sa mesa. Magkano kaya ang halagang ibabayad ni Mr. Tuazon sa kaluluwa ng aking asawa? At higit sa lahat, saan niya itatago ang malaking perang ito bago ko ibagsak ang huling hatol ng batas? Kailangan kong malaman ang susunod nilang hakbang. At para magawa iyon, kailangan kong harapin ng personal ang ahas na nagkukubli sa likod ng mamahaling pabango. Ang lamig ng hangin na nagmumula sa aircon ng isang mamahaling kapihan ay tila tumatagos hanggang sa aking mga buto. Pagpasok ko pa lamang sa pinto nitong gawa sa makapal na salamin, sinalubong na ako ng amoy ng mamahaling kape at matamis na tinapay. Isang mundong malayong malayo sa amoy ng inihaw na tuyo at pinakuluang luya na nakasanayan ko sa aming kusina. Ang bawat hakbang ko sa makintab nilang sahig ay nagpapaalala sa akin ng aking suot na kupas na blusa at lumang sapatos na may manipis ng swelas. Ngunit hindi ko iniyuko ang aking ulo. Pumunta ako rito hindi bilang isang talunang asawa, kundi bilang isang babaeng nakikipaglaro sa mga taong nag-aakalang hawak nila ang aking kapalaran. Sa isang sulok na malapit sa bintana, nakita ko siya. Nakaupo si Celine na parang isang reyna na naghihintay sa kanyang alipin. Ang kanyang mga kuko ay kulay pula at perpektong hugis. Ang kanyang buhok ay bagsak at makintab. At ang kanyang leeg ay napapalamutian ng isang kumikinang na gintong kwintas. Nang magtama ang aming mga paningin, itinaas niya ang kanyang kamay at kinawayan ako. Sinamahan ng isang matamis, ngunit mapanuyang ngiti. Dahan-dahan akong lumapit at umupo sa silyang kaharap niya. Wala akong sinabi. Hinayaan ko siyang basagin ang katahimikan. Mabuti naman at pumayag kang makipagkita, Clarissa. Panimula niya. Ang kanyang boses ay malambing ngunit puno ng lason. Itinulak niya papalapit sa akin ang isang tasa ng umuusok na kape na may magandang hugis ng dahon sa ibabaw. I ordered a caramel macchiato for you. Na-try mo na ba ito? Baka kasi sanay ka sa mga 3-in-1 na tinitimpla mo sa umaga. You should enjoy the finer things in life kahit minsan lang. Tinitigan ko ang tasa ngunit hindi ko ito hinawakan. Ang kanyang pangiinsulto ay tila mga aselerador na lalong nagpapaliyab sa apoy ng aking determinasyon. Wala akong panahong makipagkape sa iyo, Celine. Sabihin mo na,
kung bakit mo ako pinapunta rito ng palihim kay Danilo. Isang mahinang tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Isang tunog na nagpapakita ng kanyang labis na kumpiyansa. Kinuha niya ang kanyang mamahaling leather bag at may dinukot mula sa loob. Marahan niyang inilapag sa ibabaw ng mesa ang isang puting envelope na halatang makapal ang laman. Ito ang regalo ko sa iyo. Nakangisi niyang sabi habang ipinapatong ang kanyang mga kamay sa mesa. May 50,000 yan, galing sa sarili kong bulsa. Consider it an early severance package or a relocation fund. Ayaw ko namang isipin ng mga tao na pinabayaan namin kayo ng anak mo ni Danilo kapag pinaalis na kayo sa Lunes. Pwede na kayong mag-down payment sa isang maliit na apartment dyan sa tabi-tabi para makapagsimula kayo ng maayos at para hindi mo naguluhin pa ang asawa ko. Ang salitang asawa ko na lumabas sa kanyang bibig ay sanay na dapat dumurog sa aking puso. Ngunit sa halip, isang kakaibang awa ang aking naramdaman para sa kanya. Binibili niya ang aking katahimikan gamit ang 50,000 para sa isang lalaking bilyon. Ang halaga ng utang, isang lalaking nag-iwan sa kanyang sariling ina para mabulok sa sakit. Binibili niya ang isang bahay na akala niya ay kanila nang hindi niya alam na ang lahat ng papeles na hawak nila ay isang malaking kasinungalingan na magdadala sa kanila sa kulungan. Marahan kong ipinatong ang aking magaspang na kamay sa ibabaw ng envelope at dahan-dahan itong itinulak pabalik sa kanya. Ipagtago mo na lang yan, Celine. Kalmado kong sagot. Ang aking boses ay hindi kakikitaan ng anumang panginginig o takot. Baka mas kailanganin mo ang perang iyan sa mga susunod na araw. Hindi nabibili ng 50,000 ang dignidad ng isang ina at lalong hindi nabibili ng pera ang isang linyang matagal na ninyong tinawiran. At tungkol kay Danilo, hindi mo na kailangang mag-alala. Naguguluhin ko siya. Sa inyong dalawa na siya. Nakita ko ang panandaliang pagkagulat sa kanyang mga mata. Hindi niya inaasahan ang aking reaksyon. Inakala niyang iiyak ako, magmamakaawa o mag-eskandalo at sasabunutan siya sa harap ng maraming tao. Mga bagay na magpapatunay na siya ang mas nakatataas. Ang aking malamig na pagtanggi ay tila isang sampal na walang tunog, ngunit nag-iwan ng matinding hapdi sa kanyang kaakuhan. Biglang umigting ang kanyang panga at nawala ang kanyang matamis na ngiti. Ang yabang mo rin pala. Inis niya niyang bulong. Pilit na pinapanatili ang kanyang poise. Kala mo kung sino kang malinis. Anyway, it doesn't matter. Danilo is treating me to a VIP dinner mamayang gabi para i-celebrate ang pagbenta ng bahay mo. At alam mo ba kung ano ang ibibigay niya sa akin? Isang 2-carat diamond ring. A promise ring for our new life together. Kaya pwede ba, huwag ka nang magmalinis at kunin mo na itong pera. Tumayo ako mula sa silya. Hindi na nag-abalang linggunin ang kanyang kape o ang pera. Sana ay maging masaya kayo sa singsing na yon. Tipid kong wika bago ko siya tinalikuran at nagsimulang maglakad palabas ng kapihan. Habang binabagtas ko ang mainit at maalikabok na kalsada pa uwi, hindi ang mga salita ni Celine ang gumugulo sa aking isipan, kundi ang isang malamig na katotohanan na biglang sumampal sa akin. Isang mamahaling singsing na brilyante para mamayang gabi. Paano mangyayari iyon? Kasama ni Danilo ang peking mister, tuwazon kanina. At alam kong aabutin pa ng 3 araw bago maklear sa bangko ang tseke na ibinayad sa kanya. Walang pera si Danilo ngayon. Baon siya sa utang at ni pambili ng gamot ng kanyang ina ay wala siyang mailabas. Saan siya kukuha ng malaking halaga ng cash ngayon din para bumili ng diamante? Isang kaba ang mabilis na gumapang sa aking dibdib, tila isang malamig na ahas na pumulupot sa aking puso. Ang aking mga hakbang ay bumilis. Tumakbo ako, hindi alintana ang init ng araw at ang pagod sa aking mga binti. Naisip ko ang lumang makinang panahi sa ilalim ng aking kama. Sa loob ng makina, sa ilalim ng mga kalawangin at lumang sinulid, naroon ang isang nakatagong kahon.
Naroon ang katiting na perang naipon ko mula sa pagtitinda ng ulam sa loob ng 5 taon. Ang perang inilalaan ko para sa matrikula ni Angel at sa emergency fund ni Nanay Elena. Ang huling yaman na nagbibigay sa akin ng pag-asa. Kung naisip ni Danilo na halugugin ang gamit ng kanyang ina, paano pa kaya ang sa akin? Sumikip ang aking paghinga habang papalapit ako sa aming tarangkahan. Nakita ko ang pinto ng aming bahay na naiwang nakaawang at mula sa loob ay nakita ko ang nagkalat na mga damit ni Angel sa sahig ng sala. Tila huminto ang pag-ikot ng mundo nang itulak ko ng buong lakas ang siwang ng aming pintuan. Ang bumungad sa akin ay isang tanawin ng kawalan ng galang at paninira. Ang mga damit ni Angel na maayos kong itiniklop kaninang umaga ay nagkalat sa sahig na parang mga basahang itinapon na lamang. Ang mga unan ay nakasabog at ang mga pinto ng aming lumang aparador ay nakabukas ng maluwang. Ngunit hindi ang mga ito ang nagpatigil sa pagtibok ng aking puso. Ang aking paningin ay dumiretso sa ilalim ng lumang kama kung saan nakatago ang aking antigong makinang panahi. Nanginginig ang aking mga tuhod nang iluhod ko ang aking sarili sa magaspang at maalikabok na sahig. Halos kalbuhin ko ang aking sarili sa panggigigil nang makita kong nakabukas ang sikretong lalagyan sa ilalim ng makina. Ang kalawanging kahon ng biskuit na nagsilbing kaban ng aking mga pangarap ay nakataob. Wala na itong laman. Ang mga nakarolyong perang papel at ang mga barya na matiyaga kong inipon sa loob ng 5 taon ay naglaho na parang bula. Iyon ang perang amoy usok, amoy bawang at sibuyas. Iyon ang mga barya na galing sa bawat patak ng pawis ko sa pagtitinda ng ulam sa kanto tuwing madaling araw habang sila ay mahimbing na natutulog. Ang pondong yon ay para sa matrikula ni Angel sa susunod na taon at para sa pambili ng oxygen tank ni Nanay Elena kung sakaling lumala ang kanyang hika. Lahat ng iyon, ang aking dugo at kaluluwa ay ninakaw ng sarili kong asawa. Isang malakas at mapait na hikbi ang kumawala sa aking lalamunan, ngunit mabilis ko itong tinakpan ng aking magaspang na palad. Hindi ako pwedeng umiyak ng malakas. Baka marinig ako ni Nanay Elena sa kabilang kwarto at atakihin siya sa puso. Sumandal ako sa malamig na dingding, dinadama ang bawat hapdi ng pagtataksil na tila libu-libong karayom na tumutusok sa aking kaluluwa. Ang asawa kong walang maibigay na pambili ng gamot ng kanyang ina. Ang asawa kong palaging nagrereklamo na wala siyang pera. Ay may lakas ng loob na magnakaw sa kaban ng kanyang mag-ina para lang mabilhan ng diamante ang kanyang kabit. Nang sumapit ang gabi, ang ulan ay nagsimulang bumuhos ng malakas. Tila nakikisimpatiya sa kalungkutan ng kalangitan. Binalot ko ang aking sarili sa isang lumang itim na jacket at nilandas ang daan patungo sa sikat na VIP restaurant na ipinagmalaki ni Celine kanina. Hindi ako pumunta roon para magmakaawa. Pumunta ako roon para saksihan ang lalim ng kanilang kasamaan, para ibaon sa aking isipan ang dahilan kung bakit hindi ako dapat makaramdam ng kahit anong awa sa oras ng aking pagganti. Nakatayo ako sa gilid ng madilim na kalsada, basang-basa sa lamig ng ulan, habang ang aking mga paa ay nakalubog sa maputik na tubig. Ang malamig na hangin ay humihiwa sa aking balat. Ngunit sa kabila ng makapal na salamin ng restaurant, isang magkaibang mundo ang aking pinagmamasdan. Isang mundong balot ng maiinit at gininto ang ilaw, mga upuang gawa sa malambot na pelus, at mga mesang may mamahaling alak na kumikinang sa loob ng mga basong kristal. Doon, sa pinakagitna ng karangyaan, nakaupo si Danilo at Celine. Nakita ko kung paano dahan-dahang inilabas ni Danilo ang isang maliit na kahon na nababalot ng pelus. Nang buksan niya ito, kahit mula sa labas, tila nabulag ako ng kislap ng diamanteng nagkakahalaga ng kinabukasan ng aking anak. Kinuha ni Danilo ang kamay ni Celine at isinuot ang singsing sa daliri nito. Ang babae ay tumawa ng malakas, isang tawang tila umabot sa aking pandinig.
at umalingaw-ngaw sa aking basag na pagkatao. Hinalikan ni Danilo ang likod ng palad ni Celine, ang kamay niyang walang kakalyo-kalyo, ang kamay niyang hindi kailanman naglaba ng maruruming damit ng aking asawa, ang ngayon ay pinalamutian ng aking 5 taong sakripisyo. Idinikit ko ang aking palad sa malamig na salamin. Ang aking mga kuko ay pudpod, ang balat ko ay tuyo at puno ng maliliit na sugat. Sa sandaling iyon, ang huling patak ng pagmamahal ko kay Danilo ay namatay. Walang natira kundi isang yeyelong puot. Inilabas ko ang aking murang cellphone na may basag na screen at kinuhanan sila ng litrato. Maraming litrato. Malinaw na ebidensya ng kanyang pagtataksil at paglustay sa yaman ng aming pamilya. Hindi na ako ang Clarissa na iiyak sa sulok. Ako na ang bagyong wawasak sa kanilang ginintuang palasyo. Bumalik ako sa aming bahay na may bagong tapang. Ngunit pagdating ko sa aming maliit na sala, isang kakaibang anino ang nakatayo sa labas ng aming tarangkahan. 2 malalaking lalaki na may mga tattoo sa braso ang tahimik na nagmamasid sa aming pinto. Mabilis akong nagtago sa dilim ng aming bakuran at pinakinggan ang kanilang pinag-uusapan. Nangilabot ang buong pagkatao ko sa aking narinig. Hindi lang pala ang ipon ko ang ninakaw ni Danilo. Ginamit din niya ang litrato ng pekeng titulo ng bahay para mangutang sa mga sindikato upang madagdagan ang pambili ng diamante at pangbuk ng mamahaling bakasyon nila ni Celine. Ipinangako niya sa mga ito na babayaran niya ang milyones na utang mula sa down payment ni Mr. Tuason bukas ng gabi. Isang nakakikilabot na katotohanan ang bumalot sa aking isipan. Kung pipigilan ko ang pagbebenta ng bahay bukas at ipapakita kong sa akin nakapangalan ng titulo, hindi lang makukulong si Danilo dahil sa panloloko. Wala siyang maibabayad sa mga sindikatong ito. Ang mismong bitag na inihanda ko ay hindi lang mag-aalis ng kanyang kalayaan, kundi maglalagay sa kanyang buhay sa bingit ng kamatayan. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, isang malamig na ngiti ang dahan-dahang sumilay sa aking mga labi. Ilang oras na lang, Danilo. Ilang oras na lang at ang impyernong ginawa mo para sa akin ay lalamon sa iyo ng buo. Mabilis ngunit maingat ang aking mga hakbang papasok sa likurang pinto ng aming bahay. Ang lamig ng ulan na nanunuot sa aking basang damit ay tila naging kakampi ko. Pinapanatiling gising ang bawat himaymay ng aking diwa. Wala pa si Danilo. Sigurado akong nalulunod pa siya sa kaligayahan at alak sa bisig ni Celine. Ito ang pinakahihintay kong pagkakataon. Pumasok ako sa aming silid at tinitigan ang kanyang lumang maleta na nakatago sa itaas ng aming aparador. Ang maletang palagi niyang nilalagyan ng kandado. Ang espasyong kailanman ay hindi ko pinangahasang pakialaman dahil sa bulag na paggalang ko sa kanya bilang haligi ng tahanan. Ngunit tapos na ang panahon ng pagiging bulag at sunod-sunuran. Kumuha ako ng isang makapal na distilyador mula sa kahon ng mga kagamitan. Sa isang mariin at tahimik na puwersa, sinira ko ang maliit na kandado ng maleta. Bumukas ito at sumambulat sa akin ang isang tumpok ng mga papel, mga sobre at mga resibo. Ang amoy ng mga dokumento ay may halong matapang na pabango ng ibang babae. Isang nakakasulasok na patunay ng mga gabing sinabi niyang nag-overtime siya sa trabaho upang buhayin kami. Nanginig ang aking mga kamay nang isa-isa kong ilatag ang mga ito sa ibabaw ng aming kama. Wala na akong iniluhang luha. Ang pagkabigla ay napalitan ng isang malamig at nagngangalit na pagtanggap. Naroon ang resibo ng diamanteng singsing mula sa isang sikat na tindahan ng alahas, 150,000 piso. Tinitigan ko ang mga numero hanggang sa manlabo ang aking paningin. Ang halagang iyon ay katumbas ng laman ng aking kalawanging kahon ng biskwit na pinag-ipunan ko ng 5 taon. Bawat barya na galing sa sukli, bawat umaga na tiniis ko ang paso ng mantika at usok ng kahoy sa pagtitinda ng ulam, bawat gamot na hindi ko mabili para sa sarili kong ubo. Ang lahat ng aking luha at pawis
ay nauwi lang sa isang maliit na piraso ng bato na ipinagyayabang ngayon ng kanyang kabit. Mayroon ding mga resibo ng mamahaling hotel, mga resibo ng mga bag at sapatos, at mga tiket ng eroplano papuntang Boracay para sa 2 tao. Nakatakda isang araw pagkatapos niya akong palayasin. Ngunit ang pinakamahalaga sa lahat ng aking natuklasan ay isang makapal na kontrata na nakatago sa pinakailalim. Isa itong kopya ng promissory note mula sa sindikatong nag-aabang sa labas kanina. Nakapilipit sa dokumentong ito ang pekeng titulo ng aming bahay na naglalaman ng huwad kong pirma. 5 milyong piso. Iyon ang halagang inutang niya kapalit ng bahay na ipinundar ng kanyang sariling mga magulang at ipinapangako niyang babayaran bukas ng gabi gamit ang down payment ng kanyang pekeng buyer. Kinuha ko ang aking murang cellphone na may basag na screen at maingat na kinuhanan ng litrato, ang bawat pahina at bawat lagda. Ang mga litratong ito ang magiging mga pako sa kabaong ng kanyang maitim na kasinungalingan. Inayos ko ng mabilis ang maleta. Ibinalik ang mga dokumento sa ayos nito at itinago itong muli sa itaas ng aparador. Sakto lamang ang pagkakababa ko nang marinig ko ang pagbukas ng aming pangunahing pinto. Ang mabibigat na hakbang ni Danilo ay umalingaw-ngaw sa tahimik na sala. Lumabas ako ng kwarto at sinalubong siya. Suot muli ang maskara ng isang maamo at walang muwang na asawa. Basang-basa pa ako ng ulan, ngunit wala siyang napansin ni katiting na pag-aalala. Ang tanging nakita niya ay ang kanyang sariling refleksyon ng kayabangan. "Bakit gising ka pa?" Paos at lasing niyang tanong. Habang pilit na inaalis ang kanyang basang sapatos, ibinato niya ang kanyang medyas sa sahig. Naghihintay na pulutin ko yon tulad ng nakasanayan niya. "Ipagtimpla mo nga ako ng mainit na kape at siguraduhin mong malakas ang timpla. Marami pa akong aayusin bukas ng gabi." Tahimik akong pumunta sa kusina upang sundin ang kanyang utos. Habang ibinubuhos ko ang mainit na tubig sa lumang tasa, naramdaman ko ang kanyang presensya sa aking likuran. Tila hinihigop niya ang natitirang hangin sa loob ng aming maliit na kusina. "Bukas ng gabi," panimula niya. Ang kanyang boses ay puno ng pilit na awtoridad habang nakasandal sa hamba ng pinto. "Magluto ka ng masasarap na pagkain, iyong espesyal. Araw ng anibersaryo natin bukas, 12 taon. Magpapatawag ako ng maliit na salo-salo, kasama ang ilang matatandang kapitbahay at mga kamag-anak. At bukas din darating si Mr. Tuazon para ibigay ang malaking tseke at pirmahan ang huling kontrata ng pagbenta natin sa bahay na ito. Gusto kong makita ng lahat na maayos tayong naghihiwalay, na ibinenta ko itong bahay para sa ikabubuti nating lahat at pabor ka sa desisyong ito. Kaya umayos ka, Clarissa. Suotin mo yung pinakamaayos mong damit. Gusto kong magmukha kang masaya sa harap nila habang ibinibigay ko ang susi." Gusto niyang magmukha akong masaya. Gusto niyang gamitin ang araw ng aming anibersaryo bilang entablado ng kanyang pinakamalaking panlilinlang upang palitawin sa harap ng komunidad na isa siyang mabuting asawa na naghahanap ng magandang kinabukasan bago niya ako tuluyang itapon sa kalye nang walang kahit isang kusing. Isang pagdiriwang na palihim na dadaluhan ng kanyang kabit at ng kanyang pekeng buyer. Inabot ko ang tasa ng kape sa kanya. Tinitigan ko ang kanyang mga mata nang walang kurap, ang mga matang hindi alam na nakatayo siya sa ibabaw ng isang bombang malapit ng sumabog. "Opo, Danilo." Mahina, ngunit mariin kong sagot. "Ipagluluto ko kayo ng pinakamasarap na hapunan. Sisiguraduhin kong bukas ng gabi ay isang anibersaryong hinding-hindi ninyo makakalimutan." Ngunit nang tumalikod siya para inumin ang kape at maglakad patungo sa sala, napansin ko ang isang maliit na detalye na biglang nagpatindig ng aking mga balahibo at nagpatigil sa pag-ikot ng aking mundo. Mula sa likurang bulsa ng kanyang basang pantalon ay nakausli ang isang maliit na bote ng matapang na gamot na pampatulog.
Isang prescription na hindi kailanman ginamit ni Nanay Elena o ninuman sa bahay na ito. Para kanino ang gamot na yon? At ano ang maitim niyang plano sa akin bukas ng gabi bago dumating ang mga bisita? Ang amoy ng ginigisang bawang, sibuyas at kamatis ay mabilis na pumuno sa aming masikip na kusina. Isang pamilyar na halimuyak na sa loob ng 12 taon ay naging simbolo ng aking pagmamahal at dedikasyon sa pamilyang ito. Ngunit sa araw na ito, ang bawat paghalo ko sa kumukulong sarsa ng kaldereta ay tila paghahanda sa isang malagim na ritual. Isinangla ko ang kaisa-isang pares ng gintong hikaw na pamana pa ng aking yumaong ina upang makabili ng pinakamataas na uri ng karne ng baka at mga sariwang gulay. Wala na kasing natira sa aking mga itinatagong barya. Ninakaw na lahat ng lalaking pag-aalayan ko ng hapunang ito. Gusto niyang maghanda ako ng isang engrandeng saliw-salo para sa aming anibersaryo. Gusto niyang magpanggap kaming isang perpektong pamilya sa harap ng aming mga kapitbahay bago niya ako itapon sa kalsada bukas ng umaga. Ibibigay ko sa kanya ang palabas na hinihingi niya. Habang hinihiwa ko ang mga sangkap, naramdaman ko ang init ng apoy mula sa lumang kalan na tumatama sa aking pawisang mukha. Ngunit gaano man kainit ang paligid, ang aking puso ay nananatiling kasing lamig ng yelo. Ang bawat hiwa ng aking kutsilyo sa karne ay may kasamang panalangin na sana ay ito na ang huling beses na magpapakaalipin ako sa isang demonyo. Pagsapit ng dilim, unti-unting dumating ang mga inanyayahang bisita. Ang tunog ng mga masasayang bati at tawanan ay umalingaw-ngaw sa aming munting sala na pilit kong nilinis at inayos. Naroon si Aling Nena, ang aming kapitbahay na mahilig sumagap ng balita, at si Mang Tomas, na kasamahan ni Danilo sa kanyang dating trabaho. Nang lumabas ako mula sa kusina bitbit ang isang malaking bandehado ng pagkain, mabilis na lumapit sa akin si Danilo. Inakbayan niya ako ng mahigpit. Ang kanyang mga daliri ay tila mga galamay ng isang ahas na pumupulupot sa aking baywang. "Happy anniversary, mahal!" Malambing niyang bati sa harap ng mga bisita, sabay halik sa aking pisngi. Ang dapo ng kanyang mga labi sa aking balat ay nagdulot ng matinding pandidiri na pilit kong itinago sa likod ng isang matamis na ngiti. "Napakaswerte mo talaga kay Danilo, Clarissa," nakangiting komento ni Aling Nena habang kumukuha ng pagkain. "Napakasipag at asikasong asawa. Biro mo, 12 taon na kayo, pero parang mga bagong kasal pa rin. Balita ko ay may malaki siyang sorpresa sa'yo bukas." Isang mapait na tinik ang bumara sa aking lalamunan. Kung alam lang sana ni Aling Nena na ang sorpresang tinutukoy ng aking asawa ay ang pagpapalayas sa akin kasama ang aking anak at ang pagbebenta ng bahay na mismong kinatatayuan namin ngayon para ibili ng brilyante ang kanyang kabit. Ngunit sa halip na sumabog, yumuko lamang ako at nagkunwaring kinikilig. Hahayaan ko siyang umakyat sa pinakamataas na pedestal ng kanyang mga kasinungalingan upang sa oras na putulin ko ang haligi sa ilalim niya, wala siyang ibang babagsakan kundi ang matigas na semento ng katotohanan. Sa kalagitnaan ng kasiyahan, napansin kong palihim na humiwalay si Danilo at nagtungo sa direksyon ng kusina. Ang pamilyar na kaba ay muling gumapang sa aking dibdib. Sumunod ako ng walang ingay, ginagamit ang mga anino ng pasilyo upang itago ang aking presensya. Mula sa siwang ng pinto, nakita ko siyang nakatayo sa harap ng lababo. May hawak siyang isang baso ng pulang alak na may bahagyang bingaw sa gilid. Ang basong palagi niyang ibinibigay sa akin dahil ayaw niyang gumamit ako ng mga mamahaling kristal. Tila huminto ang pag-ikot ng mundo nang makita ko siyang naglabas ng isang maliit na bote mula sa kanyang bulsa. Ito ang boteng nakita ko kagabi. Sa isang mabilis na galaw, naghulog siya ng 2 maliliit na puting tableta sa loob ng aking baso. Kumuha siya ng kutsara at mabilis itong hinalo hanggang sa tuluyang matunaw ang gamot sa madilim na kulay ng alak. Napakagat ako
sa aking ibabang labi hanggang sa malasahan ko ang sarili kong dugo. Ang gamot na pampatulog. Malinaw na ngayon ang kanyang maitim na plano. Nais niyang inumin ko yon upang makatulog ako ng mahimbing at hindi makagawa ng anumang ingay o pagtutol bukas ng umaga kapag dumating sina Celine at ang pekeng buyer. O baka naman mas malala pa, baka balak niyang iligpit ang aking mga gamit at itapon ako sa labas habang ako ay walang malay. Wala siyang konsensya. Handa siyang lasunin ang isip at katawan ng ina ng kanyang anak para lang mapabilis ang kanyang pagyaman. Mabilis akong bumalik sa sala bago pa niya ako mahuli. Pagdating ko roon, nakita ko ang aking munting si Angel na nakaupo sa isang sulok. Tahimik na pinapanood ang mga matatanda. Lumapit ako sa kanya at umupo sa sahig upang magpantay ang aming mga mata. Kumuha ako ng isang maliit na piraso ng malambot na leche flan gamit ang kutsara at maingat itong isinubo sa kanya. Habang ngumunguya siya, hinaplos ko ang kanyang pisngi. Sa gitna ng lahat ng kasamaan at kaplastikan na pumapalibot sa amin ngayong gabi, ang inosenteng ngiti ng aking anak ang tanging nagbibigay sa akin ng rason upang patuloy na huminga at lumaban. Kahit anong mangyari, nandito si Mama. Pabulong kong pangako sa kanya, isang sumpa na nakaukit sa pinakamalalim na bahagi ng aking kaluluwa. Tiniyak ko rin na ang tubig na iniinom niya ay galing lamang sa selyadong pitzel na ako mismo ang naghanda. Walang sino man ang pwedeng manakit sa anak ko. Ilang sandali pa, narinig ko ang pamilyar na pagtunog ng kutsara na idinidikit sa baso. Tumayo si Danilo sa gitna ng sala, hawak sa kanyang kaliwang kamay ang kanyang sariling inumin at sa kanang kamay ay ang basong may bingaw na naglalaman ng pulang alak na hinaluan niya ng gamot. Ang lahat ng bisita ay tumahimik at masayang tumingin sa kanya. Mga kaibigan, mga kapitbahay, malakas niyang panimula. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong kabahayan na tila isang batikang aktor sa entablado. Nais kong mag-alay ng isang mensahe para sa babaeng nag-ilaw ng ating tahanan. Clarissa, mahal, lumapit ka rito. Dahan-dahan akong tumayo. Ang aking mga binti ay tila gawa sa tingga, ngunit pilit kong pinatatag ang aking mga tuhod. Lumapit ako sa kanya. Inabot niya sa akin ang basong may bingaw. Naramdaman ko ang lamig ng baso na pumapaso sa aking mga daliri, kasabay ng malamig na titig ng kanyang mga mata na nag-uutos na tanggapin ko ang lason na kanyang inihanda. Para sa 12 taon ng ating pagsasama, patuloy ni Danilo habang itinataas ang kanyang baso, para sa mga sakripisyo mo at para sa isang bagong simula na magbabago sa buhay nating lahat bukas. Mabuhay ang ating pamilya. Mabuhay. Masayang tugon ng mga bisita habang itinataas din nila ang kani-kanilang mga inumin. Nakatitig lamang ako sa madilim na likido sa loob ng aking baso. Ang amoy ng ubas ay may kasamang mapait na samyo ng kemikal. Nakatingin sa akin si Danilo. Naghihintay. Nakatingin ang buong paligid. Ang bawat pagtibok ng aking puso ay tila isang malakas na orasan na nagbibilang ng nalalabi kong oras. Dahan-dahan kong itinaas ang baso palapit sa aking mga labi. Paano ko ito maiiwasan nang hindi sinisira ang palabas? Paano kung pilitin niya akong ubusin ito sa harap nila? Nanginginig ang aking mga labi, hindi dahil sa takot, kundi sa matinding pagpipigil. Tumingin ako sa mga matang naghihintay ng aking asawa. Isang matamis at mapagkunwaring ngiti ang iginawad ko sa kanya habang hinahayaan kong mamuo ang mga luha sa aking mga mata. Mga luha ng pagpapanggap upang makumbinsi siya sa aking palabas. Salamat Danilo, napakasaya ko. Masyado akong masaya sa sorpresa mo. Pautal-utal kong sambit. Umaarteng tila labis na nadadala ng emosyon. Sa mismong sandaling ididikit ko na sana ang malamig na salamin ng baso sa aking mga labi, sinadya kong palambutin ang aking mga tuhod.
Binitawan ko ang basong may bingaw. Kunwari ay nawalan ako ng lakas dahil sa labis na kagalakan. Ang basong kristal ay mabilis na bumagsak sa matigas na sahig. At ang pamilyar na tunog ng pagkabasag nito ay matalim na humiwa sa masayang musika ng aming sala. Ang pulang alak na may halong pampatulog ay mabilis na kumalat sa makintab na semento. Tila dugong dumanak mula sa aming patay na sumpaan. Napasinghap ang mga bisita sa gulat. Mabilis akong lumuhod, nagkukunwaring natataranta, habang pilit kong itinatago ang aking palihim na tagumpay sa likod ng mga nakalaylay kong buhok. Naku, pasensya na. Nadulas sa nanginginig kong mga kamay. Masyado lang akong nabigla sa mensahe mo, mahal. Pagdadahilan ko habang maingat na pinupulot ang mga malalaking piraso ng basag na salamin. Nakita ko ang biglaang pag-igting ng panga ni Danilo. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Dahil nasira ang kanyang maitim na plano, ngunit dahil nakatingin ang lahat ng aming kapitbahay, wala siyang magawa, kundi ang magkunwaring isang mapagmahal na asawa. Aayos lang, Clarissa. Pilit ang ngiting sagot niya. Bagaman ang kanyang boses ay may diin ng pagbabanta habang inakay ako patayo. Kukuha na lang ako ng panibagong. Hindi na niya natapos ang kanyang sasabihin dahil isang malakas na pagbusina ng sasakyan mula sa labas ng aming tarangkahan ang kumuha sa atensyon ng lahat. Ang ugong ng makina ng isang mamahaling auto ay tila naging hudyat ng pagdating ng mga hindi inaasahang panauhin. Dahan-dahang bumukas ang aming pinto at pumasok ang dalawang figura na pamilyar sa aking mga mata. Si Celine, suot ang isang hapit na pulang damit na lalong nagpapatingkad sa nangingintab na brilyante sa kanyang daliri, ay naglakad papasok na tila ba siya ang reyna ng bahay na ito. Kasunod niya si Mr. Tuason, ang dumayong pekeng negosyante. Ang amoy ng kanilang mamahaling pabango ay mabilis na sumakop sa halimuyak ng kaldereta at kasimplehan sa aming maliit na sala. Nagtaka ang mga kapitbahay. Nagbulong-bulungan sina Aling Nena at Mang Tomas. Mabilis na sinalubong ni Danilo ang dalawa. Pilit niyang itinatago ang pagkagulat dahil hindi yata napag-usapan na dadating sila ng ganito kaaga sa kalagitnaan ng pagdiriwang ng aming anibersaryo. Ngunit dahil nandyan na sila at nasasabik na siyang tapusin ang transaksyon, ginamit na niya ang pagkakataong ito upang umarte sa kanyang pinakamalaking entablado. Mga kaibigan, malakas na anunsyo ni Danilo. Ibinubuka ang kanyang mga braso na tila isang politikong nagmamalaki sa kanyang pinakamalaking tagumpay. Dahil nandito na rin ang ating mga VIP guests, gusto ko nang ipaalam sa inyo ang aking malaking sorpresa. Si Mr. Tuason ang opisyal na nakabili ng lupang ito. Binenta ko ang bahay natin para makapagsimula kami ni Clarissa ng mas malaki at mas magandang negosyo sa probinsya. Heto, hawak ko ang formal na special power of attorney na pirmado ng aking asawa. Taas noon niyang inilabas ang isang nakatuping dokumento mula sa kanyang bulsa at iwinagayway ito sa ere. Ang buong sala ay binalot ng isang nakabibinging katahimikan. Walang sino man ang nakuhang pumalakpak. Nakita ko ang awa sa mga mata ni Mang Tomas. Tumingin sa akin si Aling Nena. Bakas ang labis na kalituhan at awa sa kanyang mukha. Clarissa, totoo ba ito? Nag-aalalang tanong ni Aling Nena, lumapit ng bahagya sa akin. Pumayag kang ibenta ang bahay na ipinundar ng mga biyenan mo? Saan kayo titira ni Angel bukas? Paano ang nanay Elena mo? Ito na ang sandaling hinihintay ko. Dahan-dahan akong tumayo ng tuwid. Ang panginginig ng aking mga tuhod ay nawala. Napalitan ng isang bakal na katatagan. Tumingin ako sa nakasarang pinto ng kwarto ni Nanay Elena. Humihingi ng basbas sa mga ninuno ng bahay na ito bago ko ibinaling ang aking malamig na paningin kay Danilo at sa babaeng sumira sa aming pamilya. Hindi totoo yan, Aling Nena. Kalmado ngunit buong tapang kong sagot. Ang aking boses ay hindi sumigaw, ngunit ito ay sapat na upang yumanig sa buong pagkatao ng aking asawa.
Nawala ang nangiti sa labi ni Danilo. Kumunot ang kanyang noo at naglakad siya palapit sa akin. Clarissa, ano bang sinasabi mo? Lasing ka ba? Nakapirma ka na rito. Huwag mo akong ipahiya sa harap ng mga bisita natin. Umayos ka nga. Isang matalim na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Dumukot ako sa loob ng aking duster at inilabas ang isang makapal na brown envelope. Pirmang ikaw mismo ang gumawa kagabi. Habang nakatalikod ako, Danilo, huwag mong insultuhin ang batas sa loob ng mismong pamamahay ko. Inilabas ko ang mga dokumentong galing sa kalawanging lata ni Nanay Elena. Ipinakita ko ang malinaw na selyo at ang pulang tatak ng abogado. Ito ang Transfer Certificate of Title, ang tunay na titulo ng bahay at lupa na ito. At kung marunong kang magbasa ng pangalan, bukod sa pangalan ng kabit mo, makikita mong malinaw na nakasulat dito ang pangalan ko, Clarissa Monteverde. Ibinigay ito sa akin ni Nanay Elena, 1 taon na ang nakalipas, dahil alam niyang darating ang araw na ibebenta mo ang kaluluwa mo at ang buong pamilya mo para lang masunod ang luho ng babaeng yan. Tila binuhusan ng yelo si Celine. Nanlaki ang kanyang mga mata at mabilis na lumingon kay Danilo. Ang kanyang matinis na boses ay pumunit sa katahimikan ng kwarto. Danilo! Anong ibig sabihin nito? Nagbayad na ako sa iyo ng 5 milyon kaninang hapon para sa bentahang ito gamit ang kumpanya ni Mr. Tuazon. Niloko mo ba kami? Namutla si Danilo. Ang papel na hawak niya ay dahan-dahang nanginig sa hangin habang umaatras ang kanyang mga paa. Ay hindi! Imposible yan! Fake yan! Ako ang lalaki rito. Sa akin ang bahay na to mula sa mga magulang ko. 5 milyon? Malamig kong pag-uulit sa sinabi ni Celine. Nilapitan ko sila. Ang aking mga mata ay walang kahit anong bakas ng awa para sa kanilang dalawa. Ang 5 milyong yun ba ang ipinambayad mo sa mga sindikatong inutangan mo gamit ang pekeng titulo ng bahay ko? O pinambili mo lang ng singsing at tiket sa eroplano sa Boracay para sa inyong dalawa habang ang sarili mong ina ay namamatay nang walang pambili ng gamot sa kabilang kwarto? Kinuha ko ang aking cellphone at mabilis na ipinakita sa mga kapitbahay ang mga litrato ng resibo mula sa loob ng kanyang maleta, ang mga patunay ng pangungutang sa sindikato at ang larawan nila ni Celine kagabi habang nagsusuot ng brilyante sa isang mamahaling restaurant. Ang mga bulong-bulungan ng aming mga bisita ay napalitan ng matinding pandidiri at pagkainis. Hayop ka, Danilo. Wala kang kwentang anak at asawa. Sigaw ni Mang Tomas. Tila nandidiri na naging kaibigan niya ito at nakasama sa iisang mesa. Ang kahihiyan ay unti-unting lumamon sa buong pagkatao ni Danilo. Ang kanyang pamumutla ay napalitan ng pamumula dahil sa labis na galit, kawalan ng lusot, at ang unti-unting pagguho ng kanyang mundo. Napahiya siya sa harap ng mga taong inaasahan niyang papalakpak sa kanya. Sa isang iglap, nawala ang kanyang katinuan. Ang kanyang mga mata ay nanlisik. Ang mga ugat sa kanyang leeg ay lumutang at isang malakas na atungal ng puot ang kumawala sa kanyang dibdib. Wala kang kwentang babae. Sisirain mo ang buhay ko? Sigaw niya habang mabilis na sumugod palapit sa akin. Tila isang mabangis na hayop na nasukol. Itinaas niya ang kanyang malaking kamao, handang ibagsak ang buong bigat ng kanyang galit sa aking mukha upang patahimikin ako ng tuluyan. Napapikit ako at pinatigas ang aking katawan, handang saluhin ang sakit. Ngunit bago pa man dumapo ang kanyang kamay sa aking balat, isang nakakabinging wangwang ng sirena ang yumanig sa aming mga bintana. Sinabayan ng mga nagkikislapang pula at asul na ilaw na mabilis na nagpapaliwanag sa madilim naming bakuran. Bago pa man dumapo ang mabigat at nanginginig na kamao ni Danilo sa aking mukha, isang malakas na puwersa ang nagtulak pabukas sa aming pintuan. Ang mga nagkikislapang pula at asul na ilaw mula sa labas ay matapang na pumasok sa loob ng aming sala. Nagbibigay ng nakakakilabot na anino
sa namumutlang mukha ng aking asawa. Ang hangin ay biglang napuno ng tensyon at amoy ng basa at malamig na kalsada. Itaas mo ang mga kamay mo at lumayo ka sa kanya. Isang matigas at pormal na boses ng lalaki ang pumunit sa katahimikan. Pumasok ang tatlong alagad ng batas na nakasuot ng kanilang uniforme, ang kanilang mga kamay ay nakahanda sa kanilang mga sandata. Sa likuran nila ay naglakad papasok ang aking kaibigang si Attorney Lenny, bitbit ang isang makapal na folder na naglalaman ng lahat ng ebidensyang maingat naming inihanda mula pa kaninang madaling araw. Ang mga kapitbahay naming kanina ay masayang nagdiriwang ng aming anibersaryo, ay mabilis na nagsitabi, takot at gulat na nakamasid sa pagguho ng entabladong itinayo ni Danilo. Ibinaba ni Danilo ang kanyang kamay, ang kanyang matapang na anyo kanina ay mabilis na natunaw, pinalitan ng matinding kaba at panginginig. Ano ang ibig sabihin nito? Wala akong ginagawang masama. Bahay ko ito. Nanghihina niyang depensa habang pilit na umaatras palayo sa mga pulis. Humakbang si attorney. Lenny papalapit sa kanya. Ang kanyang tindig ay puno ng propesyonal na autoridad. Danilo Monteverde, inaresto ka sa bisa ng warrant of arrest para sa patong-patong na kaso ng falsification of public documents at estafa. Peke ang special power of attorney na ginamit mo upang ibenta ang lupang hindi sayo at tinanggap mo ang malaking halaga ng pera mula sa isang transaksyong labag sa batas. Tila tinakasan ng kaluluwa si Danilo. Mabilis siyang lumingon kay Celine na sa mga sandaling iyon ay nakatayo sa gilid. Ang mukha ay balot ng matinding gulat at pandidiri. Ang pekeng negosyante na si Mr. Tuason ay mabilis na naglakad palabas ng pinto, patagong tumatakbo palayo upang hindi madamay sa gusot na ito. Iniiwan ang kanyang amo na si Celine. Celine, mahal. Pagmamakaawa ni Danilo, ang boses niya ay nabasag at naging kaawa-awa. Itinaas niya ang kanyang mga kamay na tila humihingi ng saklolo. Tulungan mo ako. Ipaliwanag mo sa kanila na bibilhin mo ang bahay. Kumuha ka ng magaling na abogado para sa akin. Nangako ka, di ba? Magpapakasal tayo. Iyong singsing mo, katibayan iyan ng pagmamahal ko. Isang malamig at nakakamatay na tingin ang iginawad ni Celine sa kanya. Ang matamis na ngiti ng kabit na pumupuri sa aking asawa kanina ay tuluyan ng naglaho. Umirap siya at mahigpit na hinawakan ang kanyang mamahaling bag. Tila nandidiri na mahawakan siya ng lalaking nasa harap niya. Are you crazy? Matinis at galit na sigaw ni Celine. Hindi na inalintana ang mga matang nakatingin sa kanya. Bakit kita tutulungan? Isa kang malaking scammer. Niloko mo ako. Ang 5 milyong ibinayad ko sa iyo kaninang hapon ay galing sa savings ng kumpanya ko. At ngayon ay sasabihin nilang peke ang titulo? I will sue you too, Danilo. Wala akong pakialam kung mabulok ka sa kulungan. Isang malaking pagkakamali na nakilala pa kita. Walang lingon-likod na naglakad palabas si Celine. Tinatahak ang madilim at maulan na kalsada, papalayo sa lalaking akala niya ay magbibigay sa kanya ng yaman. Naiwan si Danilo na nakaluhod sa sahig. Ang kanyang mga balikat ay bumagsak. Ang lalaking minsang nag-akalang hawak niya ang mundo ay ngayon ay iniwan ng mismong babaeng pinagpalitan niya sa kanyang pamilya. Walang pera, walang kabit, walang dangal. Naramdaman ko ang malamig na paglapat ng posas sa mga pulso ni Danilo nang lapitan siya ng mga pulis. Ang pag-click ng bakal ay tila isang matamis na musika sa aking pandinig. Ang musika ng katarungan. Bago pa man siya tuluyang itayo ng mga pulis, humakbang ako papalapit sa kanya. Lumuhod ako ng bahagya upang magpantay ang aming mga mukha. Ang amoy ng kanyang mamahaling alak ay nahaluan na ng amoy ng kanyang malamig na pawis at takot. Tinitigan ko ang kanyang mga nangingiluhang mata, mga matang nagmamakaawa ng kapatawaran mula sa babaeng tinawag niyang Lumang Silya. Clarissa, patawarin mo ako. Na-blind lang ako. Asawa mo ako. Maawa ka sa akin. Bulong niya, ang boses ay nanginginig sa pag-iyak.
Inilapit ko ang aking mga labi sa kanyang tainga. Ang aking boses ay kasing lamig ng hangin sa labas. Walang ni isang patak ng awa. Ang 5 milyong nakuha mo kay Celine, saan mo itinago, Danilo? Ibinigay mo na ba sa mga sindikatong inutangan mo gamit ang pekeng titulo ng bahay ko? Dahil kung hindi mo pa naibibigay at na-freeze na ng batas ang mga accounts mo, sino na ngayon ang magbabayad sa kanila? Sa tingin mo ba ay ligtas ka sa loob ng kulungan kapag nalaman nilang niloko mo rin sila? Nanlaki ang kanyang mga mata. Ang takot na kanina ay dahil sa pag-aresto ay napalitan ng isang matinding kilabot para sa kanyang sariling buhay. Napagtanto niya na ang posas sa kanyang mga kamay ay hindi lang parusa, kundi ito na lamang ang tanging magpoprotekta sa kanya mula sa mga mapanganib na taong pinagkakautangan niya. Siya ay isang patay na tao na naglalakad. Itinayo siya ng mga pulis at inilabas sa aming pinto. Ang mga kapitbahay na kanina ay pumupuri sa kanya ay ngayon ay nakatingin sa kanya ng may matinding pandidiri at pagkainis. Nakita ko ang pag-iling ni Mang Tomas at narinig ko ang mga mapanghusgang bulong ni Aling Nena. Ang kanyang hiya o dangal sa aming komunidad ay tuluyan ng nadurog, ipinagkalandakan sa ilalim ng liwanag ng sirena at buhos ng ulan. Pinanood ko ang paglarga ng sasakyan ng pulisya hanggang sa tuluyan itong mawala sa dilim ng gabi. Nang sumara ang aming tarangkahan, binalot ng isang napakalalim at payapang katahimikan ang aming tahanan. Wala nang pagbabalat kayo, wala nang takot, na baka bukas ay mawalan kami ng masisilungan ni Angel. Nakahinga ako ng maluwag, isang paghinga na 12 taon kong pinipigilan sa loob ng aking dibdib. Ngunit habang tinititigan ko ang mga nagkalat na piraso ng basag na baso sa sahig, ang mga tirang pagkain sa mesa, at ang mga lumang gamit niya sa aparador, alam kong hindi pa tuluyang natatapos ang aking laban. Nandito pa ang kanyang mga bakas. Ang mga anino ng kanyang panloloko ay nakakapit pa rin sa mga dingding ng aking bahay. Kailangan kong linisin ang lahat ng ito, isang gabi pa. Bukas, pagsikat ng araw, titiyakin kong walang kahit isang hibla ng memorya ng demonyong yon ang matitira sa aking paraiso. Ang katahimikan, iyon ang unang bumalot sa akin matapos tuluyang mawala sa dilim ang nagmamadaling kislap ng sirena. Ang mga bulong-bulungan ng mga kapitbahay ay unti-unti ring naglaho, pinalitan ng mahinang pagpatak ng ulan sa aming bubong na yero. Tila maging ang langit ay tumutulong sa aking linisin ang dumi at ingay na iniwan ng lalaking minsan kong tinawag na asawa. Naiwan akong mag-isa sa gitna ng sala, napapalibutan ng mga tirang pagkain, mga basong hindi nahugasan, at ng malaking mantsa ng pulang alak sa sahig. Sa halip na matulog, sinimulan kong pulutin ang bawat bubog ng basag na baso. Maingat, dahan-dahan. Ang bawat piraso ay tila isang matalim na salita mula sa aming nakaraan, isang pangakong nabasag, isang pangarap na nawasak. Inilagay ko ang mga ito sa isang lumang dyaryo at binalot ng mahigpit bago ito itinapon sa basurahan. Hindi na ako muling hahawak ng lason. Pagkatapos noon, pumasok ako sa aming silid. Ang aparador ay naroon pa rin, ngunit tila nagbago na ang anyo nito. Hindi na ito isang sagradong espasyo na pag-aari ng isang lalaki. Isa na lamang itong piraso ng kahoy na naglalaman ng mga lumang alaala na kailangan ng sunugin. Hinila ko ang kanyang mga damit mula sa aparador. Ang amoy ng kanyang murang pabango at sigarilyo ay kumapit pa rin sa mga ito. Isang amoy na dati ay nagpapakilig sa akin, ngunit ngayon ay nagdudulot na lamang ng matinding pagkasuklam at pandidiri. Kinuha ko ang kanyang mga pantalon, ang kanyang mga kupas na sapatos, ang mga medyas na iniwan niya sa sahig, at maging ang mga lumang litrato naming dalawa na nakasabit sa dingding. Isinilid ko ang lahat ng ito sa isang malaking itim na supot ng basura. Ang bigat ng supot na yon ay tila bigat ng 12 taon ng aking pagtitiis.
Hinila ko ang supot palabas ng aming bahay sa gitna ng malakas na buho-uhos ng ulan. Iniwan ko ito sa gilid ng kalsada, sa tabi ng basurahan, kung saan nababagay ang lahat ng basura. Hayaan mong anurin ng langit ang lahat ng bakas mo sa pamamahay ko. Hayaan mong linisin ng tubig ang bawat sulok na iyong dinungisan. Nang bumalik ako sa loob at isinara ang pinto, tila isang napakabigat na kadena ang biglang nalagot mula sa aking mga balikat. Dumiretso ako sa aming munting banyo. Binuksan ko ang gripo at hinayaang mapuno ng maligamgam na tubig ang isang lumang palanggana. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nagbuhos ako ng tubig para lamang sa aking sarili, hindi para ipangligo sa aking anak o ipanghugas ng mga plato. Ang amoy ng simpleng sabon ay tila mas mabango pa kaysa sa lahat ng mamahaling pabango ni Celine. Habang dahan-dahan kong ibinubuhos ang mainit na tubig sa aking katawan, tila hinuhugasan nito hindi lamang ang putik sa aking mga paa, kundi pati na rin ang dumi at sakit ng 12 taon ng pagpapakasakit. Pagkatapos kong maligo, isinuot ko ang pinakasimple ngunit pinakamalinis kong duster. Bumalik ako sa silid na dati ay sa aming dalawa. Ang silid na dati ay amoy ng kanyang alak at pawis, ay ngayon ay may bago ng halimuyak. Ang amoy ng kalinisan, kalayaan at katahimikan. Hinubad ko ang lumang kumot at punda ng unan na kanyang ginamit. Pinalitan ko ito ng isang bagong set na matagal ko nang itinago para sa isang espesyal na okasyon. Ang gabing ito pala ang pinaka-espesyal sa lahat. Hindi na ako bumalik sa kama. Sa halip, pumasok ako sa kwarto ng aking anak. Umupo ako sa sahig sa tabi ng kanyang maliit na higaan at pinanood ang payapa niyang paghinga. Ang kanyang mga pilik mata ay mahahaba, ang kanyang mga labi ay bahagyang nakaawang, at sa kanyang panaginip, wala siyang kamalay-malay sa bagyong katatapos lamang sa labas ng kanyang pinto. Niyakap ko ang aking mga tuhod at ipinatong ang aking baba. Dito na ako magpapalipas ng gabi. Sa tabi ng aking tunay na yaman, sa tabi ng aking tunay na tahanan, sumilip ako sa siwang ng bintana. Ang malakas na ulan kagabi ay tuluyan ng tumila. Ang maitim na ulap ay dahan-dahang umaalis, nagbibigay daan sa maputlang kulay rosas na liwanag ng bukang liwayway. Ang mga ibon ay nagsisimula ng humuni. Ang hangin ay sariwa at malinis, kasabay ng unang sinag ng araw na tumama sa aking mukha. Isang panibagong pag-asa ang sumilay sa aking puso. Ang Clarissa na dating martir ay namatay na kagabi. Ang babaeng nagising na ngayong umaga ay isang mandirigma. Tapos na ang gabi. Nagsisimula na ang umaga. Ang abo ng aking nakaraan ay magiging pundasyon ng aking bagong kinabukasan. Isang taon na ang lumipas. Ang hangin na pumapasok sa aming mga bintana ay hindi na amoy ng alikabok, piniritong isda o takot. Ngayon, ang halimuyak na bumabalot sa aming tahanan ay ang amoy ng bagong lutong pandesal mula sa munting panaderya na itinayo ko sa harap ng aming bakuran, at ang sariwang amoy ng mga bulaklak ng sampagita na itinanim ko sa hardin. Wala na ang mga anino. Ang buong kabahayan ay pininturahan ko ng kulay puti at dilaw, at ang bawat sulok ay hinahagkan na ngayon ng ginintuang sikat ng araw. Mula sa bintana ng kusina, tanaw ko ang aking munting si Angel na masayang naglalaro sa damuhan. Ang kanyang mga halakhak ay tila musika na nagtataboy sa lahat ng mapapait na alaala ng nakaraan. Walang bahid ng lungkot o pangamba sa kanyang mga mata. Ito ang aking pinakamalaking tagumpay. May mga balita pa rin akong naririnig tungkol kay Danilo. Sabi ni Aling Nena, lubog pa rin daw ito sa bilibid, payat at laging balisa. Ang mga sindikatong inutangan niya ay hindi pa rin daw tumitigil sa pagpapadala ng mga banta sa kanyang mga kamag-anak. Paminsan-minsan ay sumusulat daw siya sa akin, humihingi ng tulong at kapatawaran, ngunit hindi ko na binubuksan ang kanyang mga liham. Si Celine naman, ayon sa balita, ay tuluyan ng bumagsak ang negosyo. Ibinenta na raw nito ang lahat ng kanyang mga mamahaling bag at alahas online.
Upang makabayad sa utang, sinubukan pa niya akong kasuhan para mabawi ang 5 milyon, ngunit malinis ang aming laban at ibinasura lamang ng korte ang kanyang mga paratang. Minsan ko siyang nakasalubong sa palengke. Ang babaeng dati ay amoy ng mamahaling pabango ay amoy pawis na ngayon. Nag-iwas lamang siya ng tingin. Si Nanay Elena, ang aking pangalawang ina, ay payapang pumanaw 6 na buwan na ang nakalilipas. Nasa tabi niya ako hanggang sa kanyang huling hininga. Naibigay ko sa kanya ang lahat ng ginhawa at pag-aalaga na ipinagkait sa kanya ng sarili niyang anak. Bago siya pumikit, ibinulong niya sa akin, "Salamat anak, ngayon malaya ka na." Nagtatanim pa ba ako ng galit? Hindi na. Ang puot ay parang lason. Kung patuloy mo itong iinumin, ikaw lang din ang mamamatay. Si Danilo at si Celine ay hindi ko nakaaway. Sila ay mga aral na lamang. Masakit na aral na nagturo sa akin ng aking tunay na halaga. Inangat ko ang aking tasa ng kape. Ito ay isang bagong tasa. Walang bingaw, walang lamat. Ang init nito ay dumadampi sa aking mga palad na may kalyo pa rin. Ngunit ang mga kalyong ito ay hindi na tanda ng pagkaalipin, kundi simbolo na ng aking kasipagan at tagumpay. Ang maliit kong karinderya ay isa na ngayong sikat na catering service sa aming bayan, ang tahanan ni Clarissa. Tinawag ako ni Angel mula sa labas. "Mama, halika po. Laro tayo." Ngumiti ako at dahan-dahang lumabas upang salubungin siya. Habang niyayakap ko ang aking anak sa ilalim ng mainit na sikat ng araw, tinitigan kong muli ang aming bahay, ang aming tahanan. Napagtanto ko na ang tunay na tahanan ay hindi ang semento at yero na bumubuo sa isang istruktura. Ang tunay na tahanan ay ang kapayapaang itinayo mo sa loob ng iyong puso. Ang pagmamahal na hindi kayang nakawin ng sinuman at ang kalayaang maging ikaw nang walang takot sa ilalim ng sarili mong bubong. Natagpuan ko na ang aking kapayapaan at mas matibay pa ito kaysa sa anumang pader na kayang itayo ng kahit sinong tao.